Ginagamit kayo para pagmukha'y masama ang gobyerno ni BBM. Yun ang totoo niyan. Kasama na sa mga propaganda etong si Marco Beta. Kaya nga ganyan si Marco Beta. Para siya ang makikinabang. Diba? Kaya naman ninyo binabastos si PBBM sa kayong gobyerno niya. Paano mananalo si Sara Duterte niyan? Pilipinas! Ano na? Pilipinas! Ano na? Yan ang pag-uusapan natin mga kapatid, mga kababayan at mga boss, sapagkat mayroon nag-request natin na isang kapatid natin pero ayaw niyang magpabanggit na kanyang pangalan sa pamamagitan po ng messenger. Mamaya babasahin natin kung anong sinasabi niya rito, pero bago tayo magsimula dito, bago natin bakbakan itong vlogger na ito na nakikita naman ninyo, nakasins pang ubog. Ngayon, shoutout muna sa mga subscribers natin, mga viewers natin, mga silent viewers natin, at syempre ba yung ating mga sniper. Ayan, makikita nyo dyan sa ating screen. Syempre, hindi natin makakalimutan dito yung ating mga sugay komento. So, of course, yung ating mga bashers. Mga bashers, kagaya na sinasabi natin dito po ulit, binibigyan ko kayo ng mga karapatan upang mag-comment, mag-react, magbigay ng opinion tungkol sa video na mapapanood nyo, lalong-lalo na dito sa video na ito. Yan ang pag-uusapan natin. Hindi pa pala tayo nagsisimula rito, kaya magsimula muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Alam po namin na magulo pa rin dyan sa kinalalagyan ninyo, kaya mag-iingat po kayo. Sana po, patuloy kayong gabayan ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, kagaya na sinasabi natin dito, pero bago tayo magsimula rito, bago natin talakayin itong obob na ito, gusto ko lang humingi ng paumanhin sa mga nagre-request po sa atin. Pagpasensya na po ninyo sapagkat itong mga nagdaang araw, medyo na busy po tayo kaya hindi po natin nagawa. Hindi po tayo nakapag-upload. Itong request na ito lang yung nakita natin. Itong sabi niya dito, magandang araw po, Boss Rick. Pakibanatan mo nga itong vlogger na tumitira kay Senator Marcoleta. Gusto ata makatikim ng ribat mo. Pakiusap, huwag mo lang ipakita ang pangalan ko, boss. Sure. Tawagin mo na lang akong silent sniper. Akalain ninyo may sniper tayo, pero mayroon pa pala tayong silent sniper. Ito yun, si kapatid. Ang sabi niya po rito, na laging nakasubaybay sa mga banat mo. Maraming salamat, Boss Rick, at pagpalain ka po ng ama. Mac Pablo, ang channel boss, nasa live niya. Ito na kapatid, granted, noted. Ito na yung gagawin natin ngayon. Ito na yung mapapanood natin. At tawagin na lang natin siyang si Silent Sniper. Maraming salamat po sa pagiging Silent Sniper mo. At palagi raw siyang sumusubaybay dito sa ating mga banat. Ito na ngayon pag-usapan natin. Siyempre, bago natin pag-usapan yan, panoorin natin yung kanyang video. At siyempre, dyan tayo magsisimula, magbigay ng mga opinion at kung ano-ano patungkol sa mga sinasabi nito. Kaya kung ready na kayo, panoorin na natin ang video nitong isang obob nito. Problemado na naman dyan, siyempre, si Small Boy saka si Alpotera. Hindi kaya nagagalit si Small Boy dyan? Bakit napakakonti ng pirmang nakukuha? Paano sila makakapag-mind conditioning na maraming supporter si Sara, maraming supporter si Digong, at maraming Pilipino na may gustong gawing presidente si Sara, gayong sa loob ng 5 buwan na kanilang pagpapapirma, 238 lamang. 238,000 lamang ang pumipirma. Mayroon siya binabanggit dito na Small Boy. Hindi natin alam kung sino yung binabanggit niya. Siya lang nakakaalam dito sa mga sinasabi niya. Pero isa lang masasabi natin dito, itong tao na ito, unang-una, binibira niya si VP Sara at saka si PRRD. Pero mamaya, mapapakinggan natin dito kung paano niya birahin si Senator Rodante Marcoleta. Ngayon, boy, ngayon ikaw, nakarating ka na rito kay Boss Rick, kaya mag-ingat-ingat ka na sa mga sasabihin mo. Kasi baka mamaya, iyakin ka at baka mamaya, dyan ka lang matapang sa channel mo at nakikita naman natin na nakashields ito kahit tanghaling tapat o hindi natin alam kung tanghali ba ito, umaga ba ito, gabi, pero nakashields itong obob na ito. Ay panoorin natin. Paano mamamind conditioning ang mga bobong DDS niya na maraming supporter si Sara? 238,000 lang ang Mga bobong DDS daw. Paano daw magiging magkaroon ng mind conditioning? Problema mo, hindi mo problema yun. Isa kang obob. Hindi mo problema yun kung anong gagawin nila. Problema na nila yun. Ngayon, tinawag mong mga obob, mga bobo, mga DDS, tuloy natin. Pirma. 115,000 tayong Pilipino. Pagpalagay mo na lang, kalahati ng populasyon na yon, mga adult at pwedeng bumoto. Pagpalagay mo lang, 55 million na Pilipino. Teka lang. Mukhang may mali doon sa sinabi niya. Doon pa lang misinformation na. Sabi niya, 150,000 daw tayo mga Pilipino.
Ha? Saan niya kaya nakuha yun? Diyan pala, misinformation lang sinasabi nitong tao na ito, itong opob na ito. O tuloy pa natin. Pino. Ilang lang ang porsyento nito sa 55 million. Ang botante, pagpalagay mo na lang, 30 milyones o 40 million. Napakakunti nito. Ano magiging ano yan? O, isip na naman ng paraan syempre si Small Boy at si Alpotera para try rin ng ating First Lady at si PBBM. Ubusin nyo pera nyo dyan sa pagsuporta kay Digong at dyan kay Sara. Kasi kapag kayo ay pumalya ng suporta dyan, ako delikado kayo. Talagang pwede kayong maputbol. Pakinggan ninyo ha, ulitin natin. Pagpalagay daw natin 55 million yung Pilipino, yung botanteng Pilipino. Mamaya malalaman natin kung ilan ba talaga yung botante dito sa Pilipinas. Itutuwid natin itong mga misinformation na sinasabi nitong ob-ob na ito. O tuloy natin. Ni Digong at yun lahat ng mga gawa-gawang kaso na itinanim niya, naku baka mabaliktad yun. Kaya obligado kayo na suportahan yan. Sabi ni Your Service 2025, baka magulat 60M ang boboto kay BP Sara. Katarantaduan na yun. Katarantaduan na yun. Halatang sip-sip no? Tuloy pa natin. Tante, pagpalagay mo na lang 30 milyones o 40 million. Napakakunti nito. Ano magiging ano yan? Isip na naman ng paraan syempre si Small Boy at si Alpotera para try rin ng ating First Lady at si PBBM. Ubusin nyo pera nyo dyan sa pagsuporta kay Digong at dyan kay Sara. Kasi kapag kayo ay pumalya ng suporta dyan. Dito sa mga sinasabi niya, parang meron siyang pinapatamaan dito. Wala nang pakialam dyan kung sino yung sinasabihan niya dyan na ubusin yung pera. Sige, tuloy mong ubog. Ako delikado kayo. Talagang pwede kayong Pansinin nyo ha, parang baka ito eh. Bakit ko nasabing parang baka? Laging pakinggan ninyo. maputbol ni Digong at yun lahat ng mga gawa-gawang kaso na itinanim niya, naku baka mabaliktad yun. Kaya obligado kayo na suportahan yan. Sabi ni Your Service 2025, baka magulat 60M ang boboto kay BP Sara. Katarantaduan na yun. Katarantaduan na yun. Ayun, may nag-comment sa kanya. Ituloy natin kung ano sasabihin nito. Mukhang na-high blood kagad si Omob. Katarantaduan na yun. Ang botante, ilan lang ang botante dito sa Pilipinas, wala pa 60M. Kapag 60M bumoto dyan, katarantaduan na yun. Pakinggan ninyo mabuti ha, wala pa raw 60M yung botante sa Pilipinas. Mag-take note kayo dyan. Ituloy natin. Research muna kayo kung ilan ang botante dito sa Pilipinas. Kahit Research muna kayo kung ilan ang botante sa Pilipinas. Sabi niya kanina wala pang 60M. Eto, nag-research ako boy. Kaya tignan mo sa screen. As of March 24, 2026, galing ito kay Comelec, George Erwin Garcia. Bilang ng botante sa buong Pilipinas as of 2026, 70 million ang adult at ang kabataan naman, sangguniang kabataan, 25 billion. Hindi tumama itong isang opob na ito. Saan niya nakuha? Dito natin malalaman. Dito natin na mapapatunayan na gumagawa ng mga misinformation ito. Nami-mislead yung mga tao. Kayo nang humusga, mga kapatid, mga kababayan, mga boss. Tungkol sa mga sinasabi nitong tao na ito na wala pang 60 million ang botante ng Pilipinas. Ngayon, nalaman na ninyo. Kitang-kita dyan sa screen. Hindi po ba mga kapatid, mga kababayan, mga boss, kaya nang humusga. Ituloy pa natin kung ano pa sinasabi nitong obob na ito. Karoon ng panibagong voters registration, hindi aabot ng 60M ang botante sa Pilipinas. Wag pong bobo. Sino kayang bobo ngayon? Kahit daw magkaroon pa ng new registration, hindi raw abot ng 60M. Eto, liwan-liwanag. Ayan, pakita ko ulit sa'yo. Ayan, kita-kita dyan. 70 million ang adult at 25 million ang sangguniang kabataan. Yung nabibilang sa SK. Sino ngayon yung bobo? Baka mamaya iyakin ka, magaling ka lang magsalita ng hindi magaganda, pero pagka binalik sa'yo, iyak ka. Tuloy pa natin. So puntahan na natin tong topic natin ngayon dito kay Panfilo Lacson at kay Marco Beta. Pucha, hilahod si Marco Beta dito, pahiya-pahiya si Marco Beta. Ayan tinawag niya na Marco Beta na naman, si Senator Rodante Marcoleta, pinagmamalaki niya naman yung kanyang boy sipol, si Panfilo Lacson. Ang sarap ninyo pag-umpugin, mga umpog kayo. Magsama na kayo ni Lacson, pag-umpugin ko kayo. Tuloy natin. Beta, pinanood ko yung debate nila. Grabe ka, Marco Beta, binoto ka ng taong bayan. Binoto yan ng taong bayan. Bob. Pero sigurado ako, hindi ka bumuto dyan kaya wala kang karapatan na pagsalitaan ng hindi maganda yung si Senator Rodante Marcoleta. Ngayon, nakarating ka na kay Boss Rek. Panindigan mo yung sinasabi mo. Kagaya na sinasabi ko, sana hindi ka iyakin. Baka mamaya iyak ka.
Eh mukha pa lang nito, yakin na ito eh. Pag ito sinasabi ko na naman, pag ito nakaharap ko tapos sasabihan niya si Senator Rodante Marcoleta na Marcobeta, basag ang uso nito. Sigurado ako. O tuloy. Beta, pinanood ko yung debate nila. Grabe ka, Marco Beta, binoto ka ng taong bayan, pero kinakapihan mo pala mga diskaya. Kaya pala hindi mo mapakita yung salin mo, Marco Beta. Ayan, no? Yung sose, hindi maipaliwanag. Ah, di ba? Binoto raw ng taong bayan. Pero yung kinakapihan niya, ang mga diskaya, kaya pala hindi napakita yung salin. Huli ka na sa balitang obob ka. Obob! Gising-gising din, tanggal-tanggal din ng Shades. Hindi mo alam kung anong nangyayari. Tapos na yung kaso ni Senator Rodante Marcoleta dyan sa Comelec na pinagmamalaki ninyo. Pag-uupugin ko kayo mga obob kayo. Tuloy! Ni Marco Beta kung sino ang mga nag-donate na tao para sa kanyang kampanyahan. Hindi niya maipakita yung sose. Kasi yung salin niya, hindi tugma doon sa sose niya. Kasi daw, ayaw daw niyang sabihin kung sino yung mga nagbigay sa kanya. Pinaliwanag na yan. Tapos na yan. Huli ka na sa balita. Obob! Tanggal-tanggal kasi ng Shades. Hindi bagay sa'yo. Hindi bagay sa'yo. Ito bagay sa'yo. Ito. O tuloy! Bakit? Baka nga naman si Diskaya, si Sara, ang mga Duterte, baka nagbigay sa kanya. Oh, tingnan ninyo, nag-conclude agad si Obob. Baka nga naman daw si Diskaya, yung mga sinasabing nag-donate kay Senator Rodante Marcoleta. O sino pa? Sino pa yung gusto mong nag-donate kay Senator Rodante Marcoleta? Tuloy! Kaya, hindi niya maipakita yung kanyang sose. Dapat nga dito tanggalin na to sa pagkasenador eh. Ano? Tanggalin sa pagkasenador? Ikaw kay tanggalin ko dyan, Obob. Gusto mo nito? Yan? Gusto mo yan? Ha? Eto, pag hinarap ninyo ito sa akin, pag nakaharap ko ito at magsalita ito ng maling kunting-kunti lang, isasabihan niya lang si Senator Rodante Marcoleta ng Marcobeta, tanggalin ko yung seats niyan, pipitikin ko yung muso niya. Matapang ka ba? Ikaw talagang matapang ka. Obob! Ha? O tuloy. Pagka panalo pa lang niya, nilapastangan niya na ang mga Pilipino. Tama, Kenkel, naging chairman siya ng Blue Ribbon Committee. Oh, di ba? Pagkapanalo pa lang niya, nilapastangan ng mga Pilipino. Kung hindi pa naman tong Obob, wala kang karapatan magsalita niyan. Unang-una, hindi kayo bumoto. Unang-una, galit na galit kayo sa tao na yan kasi yan lang ang may balls. Parang si Boss Like may balls. Hindi kagaya mo, wala kang balls. Sigurado ako. Kasi kung may balls ka, iribat mo ito. At kung gusto mo ng pisikalan, i-message mo lang ako. Kahit saan tayo magkita, okay na okay ako. Tuloy tayo. Vincent Quilarte, wag kang magpabudol dyan sa may kamay na bakal. Lagi yung may desisyon, less crime at less corruption. Naku, wag kang magpauto dyan. Hindi yan kayang gawin. High blood na si Obob, oh. Huwag kang magpabudol. Sino kaya ang budol? Sa mukha mo palang mukha ka ng budol. Ba't di mo matanggal-tanggal yung mga... Eto, masasabi ko sa inyo. Ito lang masasabi ko sa mga PBB vloggers. Yung mga tapang nito, tinatago sa shades, tinatago sa face mask, tinatago sa kung ano-ano pa, bonnet, kung ano-ano pa man yan. Kagaya nito, nagtatago din sa shades. Tanggalin mo yung shades mo at pagsalita ka ng diretso, eye-to-eye contact tayo kung gusto mo. Obo, tuloy! Ni Digong. Pinarantado lang kayo ni Digong. Manipulado ni Digong mga balita noon. Kapag nagkamali ka ng balita, sarado ka para kay ABS-CBN. Manipulado raw ang balita at pag nagkamali ka lang ng balita, sarado ka kagaya ng ABS-CBN. Talagang walang alam ito. Akala mo ganun-ganun lang nagpasara ng ABS-CBN si Digong. Hindi niya alam kung anong mga violation na ginawa ng ABS-CBN kung bakit naipasara sa administrasyon ni Pangulong Digong. Walang alam. Ob. Tuloy. Kaming fake news peddler ni Digong noong siya ang presidente. Kasama na dyan si Nino Barsaga na umamin. Wag mo kami tarantaduhin dyan. Kasama na si Nino Barsaga. Pagsama-sama kayo ni Nino Barsaga kalbo, pagumpugin ko kayo. Mga ubob kayo. Pare-parehos lang kayo. O tuloy. Kung gusto mo, gumawa ka ng bagong bansa, doon kayo tumira. Huwag mo rin kaming tarantaduhin dyan. Ano gusto mo? Doon kayo tumira sa Spratly Islands. Gawin yung bansa nyo. Wag nyo kaming isama sa katarantaduhan nyo. Kayo kaya pumunta doon sa Spratly kayo mga ubob. Doon kayo magtipon-tipon, pagumpugin ko kayo roon. Doon kayo tumira. Gawin ninyo isang bansa, yung Spratly na sinasabi ninyo. Ha? O, ano pa? Wag nyo kaming isama sa katarantaduhan. Mas wag mo kaming isasama rin sa katarantaduhan ninyong mga ubob. Tuloy. Yung sinasabi mong full of scandals? Sino ba gumawa niyang scandal na yan? Na-high blood na ho. Na-high blood na ito, masarap kausap pag ganito. Itong gusto-gusto ni Boss Rick pag ganitong na-high blood din. Kasi, kagaya na sinasabi ko, pagkaharap ko ito, magkamali lang ng konti ito, dugo ang uso nito. Tutuloy natin. Yung sinasabi mong full of scandals? Sino ba gumawa niyang scandal na yan? Kanino bang iskandalo yung mga flood control projects na substandard o kaya O yan na, dumating na sa flood control, magandang topic ito. Tuloy natin. ghost project? Kanino? Kay Digong. Kanino yung mga tulay na nagbabagsakan? Kay Digong. Kanino yung mga pogo? Napansin ninyo? Kay Digong. Tulay na nagbabagsakan, kay Digong. Lahat
kay Digong. Pati siguro yung utang nito, ipapasa pa kay Digong. Siguro lahat ng mga kaaway nito, ipapasa kay Digong. O tuloy mo pa kung ano pa. Na yung Chekwa, naging mayor pa kay Digong. Kanino ba yung EJK? Mga Digong naman ito. Akala mo naman hindi nakinabang sa lahat ng mga ginawa ni Digong. Oh, sigurado may lisensya ito. Sa nakikita ko ito, parang ano ito, habal-habal driver. Natural, may lisensya ito. So nakinabang ito sa 5 taon at 10 taon na validity ng isang lisensya. Or kung pulis man ito, nakinabang din ito sa sweldo dublado. Pero sa mukha nito, mukhang hindi pulis eh. Bakit? Hindi mukhang silbato, mukhang basahan. O tuloy. Kay Digong. Ngayon lang yung lumabas, yung iskandal. Yung mga katarantaduhan. Pero lahat yan kay Digong. Yung EJK, sana nga nakasama ka na lang dun eh. Bakit hanggang ngayon buhay ka pa? O, dapat magpasalamat kang ubaw. O, tuloy. Yung sinasabi mong the weakest and the unrespected government of all time, hindi. Talaga lang pinapakita ninyo kung gaano kayong makakabastos. Kasi, Gaano ka bastos? Mas bastos ka. Diyan sa pananalita mo parang wala kang napakinabangan sa naging legacy ni PRRD na mahal ng tao bayan. Kahit mamatay na yan, maraming pagluluksa. Samantalang yung presidente mo ngayon, kung ano man ang mangyari dyan, di ko alam kung mayroon ba magrarally dyan. Siguro kayo-kayo lang. Ang sarap ninyo pag-umpugin, mga ubog kayo. O tuloy. hindi nyo maiupo ang inyong anito. Kaya nga kayo Hindi nyo maiupo yung inyong anito. Abangan ninyo sa 2028 kung saan kangkungan kayo pupulutin, mga ubog kayo. Tuloy. gamit ang anito nyo eh. Kasi mga bobo kayo, mga taka kayo. Mas bobo ka, mas tanga ka. Eto, masarap sana kausap ito kung nasa harap ko eh. Pag sinabi niya yan, pag binanggit niya yung mga ganyang salita, at nandun ako sa harap nito, sigurado, magiging 11 ang bibig nito. Magkakaroon ng biyak ito sa bibig. Sigurado ako, ito nagsasalita nito, yung tsura na yan, hindi mo naman mukha. Tuloy. Ginagamit kayo para pagmukhaing masama ang gobyerno ni BBM. Yun ang totoo niyan. Ano nga bang hindi masama sa gobyerno ngayon? Ibibigay yung gagong Pilipinas? Eh yung ba sinasabi ninyo? Ang bangag na Pilipinas? Ha? Na yung mga adik ngayon nagsilabasan na naman? Samantalang iniligpit yan ni Pangulong Digong? Mukha ka rin bangag. Tuloy. Kasama na sa mga propaganda, ito, si Marco Beta. Kaya nga ganyan si Marco Beta. Isa pang salita nito, Marco Beta talaga makakatigim na sa akin ito eh. Sana makaharap ko ito. Gusto ko makaharap ito mga ito eh. Ang sarap ninyo pag-upugin, mga obob. Tuloy. Para siya ang makikinabang. Diba? Kaya naman ninyo binabastos si BBM sa kayong gobyerno niya. Kaya ano maasahan sa mga taga-sunod? Binabastos. Eh kayo ngayon bastos. Paano magsalita yung PBB mo? Di ba? Nangangatal. Nauutal. Paulit-ulit. Hindi maintindihan. Ha? May nakaligtas. Na caregiver. Maya-maya ng konti. Ilang segundo lang. Namatay na yung caregiver. Oh. Yan ba yung Pangulo? Yan yung pinagmamalaki ninyo? Magkano? Yan ang tanong ko sa inyo. Magkano? O tuloy. Ang bastos na presidente na nabubulok ngayon sa ICC. Mas bastos ka. Mas bastos ka. Mas bastos ka. Naka-high blood na oh. Sana nga. Ang sarap dito karap pag ganito na high blood ito. Ang sarap karap nito. Ito yung mga gustong-gusto kong karap eh. Oh, tuloy. Nagiging karton na tinatago sa portalet. Ano asahan mo doon? Bastos yun eh. Siyempre bastos din ang mga taga-sunod. Birds of the same feathers flock together. Nag-English ba so, Bob? Birds are the same feather, flock together. Kayo yun eh. Iisang kulay ninyo. Iisang balat ninyo. Iisang mga mukha ninyo. Ang sarap ninyo pag-umpugin, mga ubob kayo. Sinisiraan na ninyo ngayon ang Pangulong Digong na inayos niya na mag-isa ang bansang Pilipinas. Nalinis na sana yung mga adik. Winalis niya lahat ng mga adik. Pero nung ginawa ninyo, doon tinapon ninyo sa The Hague. Pero abangan ninyo ang balik niyan. Ngayong 2028, magtago na kayong mga ubob kayo. Sigurado ako dyan. Pag 2028 at naging Pangulo, itong si Inday Sara, marami na naman ang magbabakasyon ng mga buhaya sa iba't ibang panig ng mundo. Doon magtatago yung mga yan. At etong vlogger na ito, itong ubob na ito, magtanggal ka ng sismo. Kagaya nito, sana makaharap kita. Gusto ko kayo makaharap, mga ubob kayo. At gusto ko, pag halimbawa magharap tayo, ganyan na ganyan din ang pagsasalita ninyo. Talagang matapang kayo. Pag-uumpugin ko kayo, mga ubob kayo. Mga kapatid, mga babae at mga boss, talagang nakaka-high-blood pag mga ganito. Lalong-lalo na yung ganitong Marco Beta. Mukha kang kubeta, ikaw mas kubeta. Nabubulol ako sa iyo eh. Mas mukhang kubeta ka kasi natulugan ni Marcoleta. Matalinong tao, abogado, sasabihan mo lang Marcoleta. Ikaw sino ka ba? Ha? Ang pangalan nito eh, repeat after me. Mak-mak, tapos pam-pam, tapos lo-lo. Ang sagwa eh. Di ba? Ang sagwa. Pag naging repeat after me yung pangalan nito, mga kapatid, mga kababayan at mga boss, ano masasabi ninyo with that? Kaya na sinasabi natin dito. I-comment ninyo dyan sa baba kung ano masasabi ninyo sa tao na ito.
Nakaka-high blood to mga kapatid, mga kababayan, mga boss. Na-high blood si Boss Ray sa totoo lang. Sasabihan niyang Marcobeta, si Senator Dante Marcoleta, samantalang yan lang yung senador na may balls. Yan lang ang senador na gumagawa ng kanyang kaukulan, ng kanyang tungkulin bilang isang senador ng Pilipinas. Hindi ang senador ng China, mga obob kayo. With that, kagaya na sinasabi natin dito, mag-ingat tayong lahat, pero sa mga taong obob, 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 1-0, obob, iribat mo kung gusto mong obob.